Sa video na ito, ituturo ko kung paano makuha ang tamang data na kinakailangan para makompute ang tinatawag na top-line revenue sa Shopee at Lazada. Una, pumunta muna sa Google Sheet at i-open ang file na LNS Monthly Sales 2026. Makikita natin sa January table sheet na meron ng total amount sa top-line revenue nito. Ngunit kung pupunta naman tayo sa February table sheet, ay wala pa itong laman. Yan ang gagawin natin. Una ay sa Shopee. Pumunta sa Shopee Seller Center at mag-login. Pagkatapos i-scroll down ito at i-open ang My Balance. Tingnan ang recent transaction at i-change ang transaction creation date into within past 3 months. Palitan din ang money flow. Instead na all ang nakalagay, piliin ang money out. Para sa transaction type, piliin lamang ay ang withdrawal. Pagkatapos ay i-click ang apply. Pagkatapos mag-loading, i-click ang export at i-download ang file. Buksan ang na-export na file at tingnan ang mga amount numbers. Bumalik sa LNS Monthly Sales 2026 at i-compare ang nakalagay na data sa January table sheet sa exported file. Kung ang nakalagay sa January table sheet sa Shopee withdrawals ay nag-start sa negative 23,000 plus hanggang sa negative 86,000 plus, tingnan ito sa exported file. Kung accurate din ang nakalagay sa exported file, ibig sabihin ang mga amount na nasa itaas nito ay ang data o amount na ilalagay mo sa February table sheet. Halimbawa, tingnan kung saan ang negative 23,000 plus. Ang tatlong total amount sa itaas nito ay ika-copy at paste natin sa February table sheet. Pagkatapos ma-copy and paste, ang Google Sheet na ang bahala mag-compute nito sa sheet. Sunod ay sa Lazada naman. Pumunta sa Lazada Seller Center at mag-login rin gamit ang account. Pumunta sa Finance at pilin ang My Balance. Pagkatapos, i-click ang withdrawal at pwedeng hindi na i-change ang nakalagay sa date. Sunod, i-export ang data. Piliin ang Transactions Details Excel. Pagkatapos, i-download ang unang file na makikita sa export log. Same process lang sa Shopee. Tingnan din ang total amounts na nakalagay sa Lazada withdrawals sa January table sheet at i-compare ito sa exported file. Kung nasaan ang unang total amount sa Lazada withdrawals, ang mga total amounts na nakalagay sa itaas nito ay yun din ang ika-copy and paste natin sa February table sheet. Sunod ay i-check ang top-line revenue kung meron na siyang result. Kung meron na siyang amount, it means successful na siyang nai-compute.